to end rape is to educate. Sinasabi sa Biblia na ang pakikipagtalik ay isang aktibidades na sa pagitan lamang ng mag-asawa isinasagawa. Ngunit, paano kung sapilitan itong nakawin sa'yo? Walang permiso, brutal at hindi ka nais-nais na pangyayari. Isang maselang isyong panlipunan na noong panahon pa man ay nangyayari na sa ating bansa. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal at kagalang-galang na manonood, sa aking mga propesor, mga kamag-aral, at sa inyo mga tagapakinig. Noon pa man ay hindi na bago ang isyong ito sa ating bansa. Maging ang ating mga ninuno ay nakaranas na ng pagmamolestya, pang-aabuso, panggagahasa, mga salitang sensitibo na gawaing hindi pantao. At ako'y nandito sa inyong harapan upang talakayin at palalimin ang inyong kaalaman at imulat ang inyong mga mata sa kung ano nga ba ang kaakibat na solusyon patungkol rito. Ang panggagahasa ay gumagawa ng pangsekswal na gawain sa isang individual nang walang pahintulot. Ito ay maaaring mangyari sa kahit anong kasarian. Maaari din itong maging oral sex, vaginal sex, napipilitang hawakan ng ari ng isang tao o ang isang tao na gumagamit ng mga makumundong bagay sa pagtagos sa iba't ibang paraan. Ang panggagahasa ay maaaring maganap sa pisikal na karahasan, ngunit maaari din itong psikolohikal na karahasan, na kung saan mayroong pagbabanta o kapag ikaw ay nasa isang partikular na mahinang sitwasyon. Nasabi rin na panggagahasa ang nangyari kapag hindi mo maibigay iyong pahintulot sa kadahilan ng pagiging masyadong lasing at hindi makatanggi. Hindi pagkakaroon ng malay o gising kapag ang krimen ay ginawa. Sa kabilang banda, maaari ring mangyari ang panggagahasa sa isang magkarelasyon o mag-asawa. Sa pagpapatuloy ng ating usapin, sa paano paraan nga ba natin mapapaigting ang bilang ng mga nanggagahasa? Ano ang mga salik na dapat malaman sa kung paano at ano ang mga angkop na gawin kapag naranasan ang ganitong sitwasyon? Bilang isang bansa, kailangan natin magtulungan upang ang ating aktibong maiwasan at mahusay na pag-imbestigahan o epektibong pag-usigin ang mga nanggagahasa. Ang bahagi ng pag-iwas ay dapat ipaigting at ituro bilang pangunahing kaalaman. Ang pagtuturo sa mga tahanan, paaralan, at mga komunidad, ang pagbibigay respeto sa mga kababaihan, pagtataguyod sa mga karapatang pantao, pagpapaalam sa mga pamamaraan na ginagamit ng mga rapist, at pagpapakita sa komunidad ng kahalagahan ng pananagutan. Maging ang mga batas na parusahan ang mga nagkasala. Dagdag pa rito, ang pagiging biktima ng isang rape ay hindi pangkaraniwang pisikal at emosyon lamang. Maaari itong makaramdam ng trauma at hirap o pagkatakot isuplong sa kinauukulan o sa kapamilya. Ngunit tandaan, walang sino man ang pinahihintulutang makipagtalik sa iyo ng labag sa iyong kalooban. At ang taong iyon ang gumawa ng mali at hindi ikaw. Kaya naman, marapat at sikapin na maparating sa kinauukulan upang magawa ng aksyon. At marapat lamang na maparusahan at hindi mapagsawalang bahala ang ganitong pangyayari. Ating tandaan na ang panggagahasa ay walang pagsasaalang-alang sa edad, lahi o katayuan sa lipunan.
ito ay isang krimen na hindi pumipili ng tao. Sa karamihan ng mga kaso, ikaw man ay bata, babae, lalaki, matanda o ano paman, na nagpapakita na walang kasarian, edad ang nagagahasa. Gayunpaman, ang kaligtasan ng bawat isa ay dapat magsimula sa bawat individual. Tulungan at protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga hakbang upang protektahan ang iyong sarili sa sexual na pag-atake. Maaaring hindi natin palaging masusugpo ang ganitong klase ng tao, ngunit mayroon kang dalawang pinakamahalagang paraan sa pag-iwas sa panggagahasa na maaari mong tandaan. Una, ito ay ang tiwala sa iyong sarili at lubos na kamalayan sa iyong kapaligiran kapag nag-iisa. Sumunod ay ang relasyon mo sa mga kaibigan, mga kakilala sa lahat ng oras. Muli, to end rape is to educate. Ako nga pala si Juliana Liza Ibambasi nagmula sa Psikolohiya 42 at ito ang aking talumpati.